Hello guys, magandang araw po sa ating lahat, no? Muli tayong mag-uusap ngayon, no? Muli tayong magbi-video ngayon dahil sa mayroon tayong kaunting ipaabot, no? O pag-uusap na ito nga guys, no, nung mga pangyayari sa mga nakaraang araw lamang na ang Iran at Israel ay nagkabanata na, no? Nagkagera na mga kababayan, no? So ang aking masasabi diyan, no, ay kung ating isipin ang mga tao ngayon ay kampante, parang wala silang iniisip, no, na pangamba. So para sa akin mga kababayan, ito na po yung sinasabi na nagsimula na yung World War, no? Nagsimula na. Kasi kung inyong napansin mga kababayan, ang digmaan ay hindi humihinto, no? O hindi huminti, bagkos lumalala pa, no? Lumalala. Kung inyong napansin mga kababayan, no? Kahit ang mga opisyal natin sa gobyerno ngayon ay sila ay pumunta sa ibang bansa sa Middle East, no? Ang kanilang nasasabi doon ay lalong lumalawak ang gera, no? Lalong daming naghihirap, maraming nagugutom na mga Arabo o Arabia, no? O Muslim, no? Na doon sa kanilang lugar o country, no? Kasi ang digmaan ngayon mga kababayan, kung inyong nalalaman, ito ay nagsisimula sa Muslim country, no? Sa Middle East, no? Nagsimula lamang yan sa Ruso, no? Kung inyong napansin, yan nagsimula hanggang sa lumalala ng lumalala. Kasi ang Russia ngayon mga kababayan, kung inyong napansin, ang kanilang mga nasawi ngayon, mga civilian kasama ng mga military yata, ay mahigit na ng 1 milyon, na kulang-kulang na mga kababayan, na 2 milyon, no? Maabot na kulang-kulang ng 2 milyon ang nasawi sa digmaan lamang, no, sa kanilang bansa, yung Russia at Ukraine. Ngayon ay umapila naman dyan, ay sumama naman dyan ay yung tinatawag na North Korea. Kumbaga yan ay nag-translate na, no? Nag-transfer na. So nagsanib-sanib na. Ngayon yun naman ay sumali naman ang ibang bansa dyan, yung tinatawag nilang membro ng NATO, no? Sumama na. Ngayon yun naman ay sumali din ang bansang Amerika, no? Tapos ay sumali din ang mga sundalo ng mga Chino o Chinese, no, mga kababayan, no? Sumasali na rin diyan. Ngayon lumalala itong Israel ay nagsimula lamang yan sa Gaza, no? Nagkaroon ng banggaan yan sa Gaza hanggang sa lumalala, hanggang sa napulbos na yung Gaza ngayon, no? Yung Gaza ngayon mga kababayan, napulbos na. Kumbaga walang na talaga. Wala na talaga. Tapos ang mamamayan diyan mga kababayan, mga bata diyan kawawa, yung mga civilian. Ang mga bata diyan, ang kawawa ang mga kababayan, parang wala na silang talagang wala na sila. Kita niyo yung mga bata doon na nakita nyo na nakahiga na lang doon, may mga sugat, no? Wala na kinakain. Tapos yung iba may mga dalang talagang nakita nyo talagang nagugutom na, no, mga kababayan. Nagugutom na yung bansa na yun, yung tinatawag nilang yung Yemen, no? Yung tinira pa ng Israel ngayon, yung kasama na yung Lebanon, no? Yun, talagang lumalawak ang gera, hindi yung tinasabi na paunti na paunti. Ay mga kababayan,
ito na nga, no, ang hudyat ng Israel ngayon nagsimula na. Ito na yung bantaan nila noon ng Iran, no? Kasi yung Iran kasi yan ang pumupundo ng mga rebelde na grupo. So kahit hindi nila inaamin, so malinaw naman sa mga intelligent, no, na talagang sila ang may utak, no, na sumusuporta sa mga Hamas, no, at sa mga mayroon pang tawag nito, isang grupo, no, na nambubomba din sa Red Sea, di ba? Binubomba yung mga barko pag dumaan doon, mga kababayan, no, tinitira nila. Ngayon lumalala hanggang sa nagkaroon na sila ng bigaya na. Ito na, humudyat na nga yung Israel at umatake na doon sa Iran, no, umatake na. Tapos ito na, nagkapaliparan na sila ng talagang nuclear na, mga kababayan. Hindi lang yung missile, no, hindi na yung missile na pinapalipad, kundi malalaki na ng mga bala na talagang pangwasak na talaga ng syudad, no. Ito na nga yung Iran nagbanta na na lulusob na sa Israel at hindi na nila pagbibigyan tong Israel, no. At ayon nga sa kanilang ng kanilang tagapagsalita doon, na talagang wakasan na nilang gera ng Israel at saka Iran. Kumbaga hindi na nila pagbibigyan yung Israel, no. Talagang tinatawag nilang bigyan na nila ng talagang pangtunaw na bala na, no, pangtunaw, upang matunaw na daw yung bansang Israel. So itong Israel hindi rin nagpakapante, no. So handa rin sila, no, kung yung sabi ng Iran World War 3, kung World War 3, no, kung sa ating pang Pilipino, laban sila, no. Kaya sabi naman ni President Trump, ito si President Trump ay matapang din to, no. So suportado niya rin yung mga bansa, no, nagpapadala din siya ng mga military. Kahit basta ang bansa, basta kalyado niya, ay nagpapadala siya ng mga sundalo. So ito na nga, no, na sumusuporta itong bansang US, no, ay membro ng bansang US na ito, yung mga NATO, no, grupong NATO, no, yung tinatawag nilang G7. So yan ang nga yung pinag-usapan natin ngayon, mga kababayan, na hindi talagang lumalala at bagkos ito na yung World War 3 ay talagang nagsisimula at lumalaki ang digmaan ngayon. So kung yung inyong napansin, mga kababayan, ay dito sa ating bansa ay medyo tahimik. Ngunit hindi natin alam, no, na magugulat lamang tayo sa sunod na araw, no, kasi itong China ay mainit, talagang mainit sa atin, mga kababayan, at ito ay pumupundo lamang. Kung inyong napansin, ito ay naghahanda, no, kasi ang US nga ay nagbabanta rin ito sa China, no, at saka itong Japan. So ito yung ngayon, itong mainit ngayon dahil dito sa labanan nila at saka itong isang bansa na ito na gusto na agawin ng China, yung kalapit bansa nila, no. So ito nga na humuhudyat din sa atin yung gera na to. So pag ito ay nangyari, mga kababayan, Japan, US at saka yung China, pagka nakabanggaan na ito, ay wala na, mga kababayan. Kumbaga ay ito na ay pangbuong daigdig na gera o digmaan. Kasi ngayon nating nakikita, malalaking bansa na ang naglaban-laban ngayon. Yung tinatawag na Iran at saka yung Israel. Ay malaking bansa yan, mga kababayan. Israel at saka Iran, no? Yung nasabi ni President Trump, ang lahat ng mamamayan doon sa Iran ay umuwi na sa US, no, sa Amerika, at saka ambasador, mag-withdraw na kayo, no, habang hindi pa kayo ay napaliparan dyan, no, kasi may hudyat na si Trump dyan na ang Iran talagang titirahin niya, no. So yan nga ay nagkampi-kampihan na sila, itong Iran. Ang kumakampi din dito yung China,
no? Kasi magkasama yan sila Iran, China at saka itong Russia, no? Yan yung at saka itong Turkey yata, ito magkakampi yata itong mga ano na to, Turkey at saka itong Iran, no? Yun ang pagkakaalam ko, mga kababayan. So kung isipin natin, mga kababayan, tayo, no, abala tayo sa mundong ito, sa ating buhay at pamumuhay. So tama naman yan na talagang abala tayo, ngunit ay mayroon tayong isang hinaharap, kung hindi yung panganib, no? Panganib talaga ngayon, mga kababayan. Maniwala kayo, hindi, magugulat lang tayo dito sa Pilipinas, no? Hindi natin masasabi, no? So magugulantang lang tayo. Dapat ay wala naman tayo ibang sinasandalan, mga kababayan, no? Wala tayo ibang sinasandalan. Kahit sabihin natin na malakas yung pangdigma natin, sabihin lang natin, wala pa rin yan, hindi pa rin uobra yan. Kahit anong malakas ka ba, kahit malakas na bansa ka, pag natinamaan ka ng mga bala dyan, ay hindi ka mabubuhay, mga kababayan. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, mga kababayan, ay ang ating puso at kaisipan ay ituunan natin sa Panginoon Diyos, no? Ituunan natin sa lumalang sa atin, sa gumawa sa atin, no? Walang iba kundi yung Panginoon Diyos. Ngayon, kung hindi tayo magbalik loob dyan, mga kababayan, maraming mga tao ngayon na hindi na sila parang hindi na nila iniisip yung Panginoon Diyos, no? Parang hindi mo nakita sila na sumisimba na sila, no? Parang hindi mo na nakikita, mga kababayan, abala na sila sa kanilang buhay. So kung isipin mo, mga kababayan, walang manalo dyan. Hanggang palaki na to ang gera na ito, kasi nakasulat naman yan sa Bible, mga kababayan. Nasa Bible na yan, matutupad at matutupad yan, mga kababayan, yung nakasulat sa Bible na sinasabi, bansa laban sa bansa, no? Magkagutom, yan na yon, mga kababayan, no? Di ba nakagutom na yung sa Middle East ngayon? Nakita mo kanilang mamayan, halos wala nang kinakain. Wala na talaga, no? Ang kanilang mga kaldero walang alam, wala nang laman. Kung ninyo nakikita sa mga social media, talagang nag-iiyakan na talaga, mga kababayan. Nakakaawa talaga, nakakaawa. Sus, nako, no? So sa atin dito, papasalamat pa rin tayo, tapos ginagabayan ang bansa natin ng Panginoon Diyos, no? Ginagabayan pa tayo ng ating Panginoon Diyos. Kaya sana, mga kababayan, ay magbalik loob tayo sa ating Panginoon Diyos na lumalang sa atin. Doon tayo maniwala, no? Huwag tayong maniwala doon sa mga tao, kasi tao lang yan, no? Mapapahamak tayo dyan, no? Yan ang sinasabi ko. Bakit sabihin mo, bakit ikaw nagbablog ka, bakit ikaw babae matino, no? Lahat tayo may kasalanan, inaamin ko, lahat tayo may kasalanan, no? Walang taong walang kasalanan sa mundong ito, no? Lahat tayo may kasalanan, ako may kasalanan din, pero hindi ako nakakalimot sa ating Panginoon Diyos, no? Kahit sabihin natin ako ay makasalanan, ang isip ko nasa Panginoon Diyos, no? Nasa Panginoon Diyos din ako. Talagang yan ang kinakampihan ko ngayon, ang Panginoon Diyos. Kahit mahirap lang tayo, mga kababayan, kung tayo ay nasa Panginoon Diyos, diyan tayo mananalig, no? Kasi ang sabi sa Bible, kasi ang sabi ng Panginoong Hesus, magbalik loob na kayo sa Panginoon, no? Magbalik loob na kayo sa Panginoon Diyos na lumalang sa inyo, no? Kasi ang Panginoong Hesukristo nga, yan, ay siya ay pinanganak din, di ba? Tao rin siya, pinanganak siya, pero ibang pagkatao ng Panginoong Hesukristo. Siya ay pinanganak sa Espiritu Santo, no? Wala siyang tatay, no? Kumbaga, lumabas siya sa sinapupunan ng isang tao din na si Maria, di ba? No, sinasawag na si Santa Maria, no? Na ina ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit kung inyong subaybayan, mga kababayan, kung kayo ay marunong sa Bible, no? Kung nagbabasa talaga kayo ng Bible, no? Ang Panginoong Hesukristo kasi nagtuturo diyan, no? Na ang Panginoong Hesukristo, siya ay tao. At wag siyang paniwalaan na siyang Diyos, no? Kasi ay hindi siya Diyos, no, mga kababayan. Kasi marami naniwala ngayon ang Panginoong Hesukristo talaga Diyos, no? Panginoon Diyos. Siya talaga ang Diyos, no?
Pero ngunit, ayon sa Bible, ang Panginoon Kristo ay hindi siya Diyos, tao siya. Binigyan siya ng karapatan ng ating Panginoon Diyos upang iligtas lamang ang mundong ito. No? Pinaubaya sa Kanya. Pinaubaya sa Kanya, no, ng ating Panginoon Diyos. Binigyan siya ng karapatan ng ating Panginoon Diyos na Ama, no, na gumawa ng mundong ito, no, lumalang sa lahat, no, gumawa ng kahoy, tubig, dagat, lupa, langit, no. Lahat ang nakikita natin sa kalawakan ay ginawa lamang ng ating Panginoon Diyos. Ang original ay ang Panginoon Diyos, no. Ang Panginoong Kristo binigyan ng karapatan ng Panginoon Diyos upang iligtas ang sanlibutan, no. Pero hindi sa Diyos. Pero ang dami naniwala diyan na ang Panginoong Kristo Diyos talaga, no. No? Pero kung sa Bible ang isipin natin, sa Bible nakalagay sulat diyan, mismo ang Panginoong Kristo nagsabi na siya ay tao at hindi Diyos, no. Siya ay tao. So nasa inyo na yan mga kababayan, ha. Wala tayong sinasabi diyan na sabihin nyo, bakit inalipusta mo ang Panginoong Kristo? 'Di ba? Wala kayong galang. Hindi, napakalaking galang namin sa Panginoong Kristo kasi siya nga ay anak ng Panginoong Diyos, anak siyang Espiritu Santo, hindi siya ordinaryo, di ba? Maraming gumagaya sa Panginoong Kristo, sa totoo lang. Sa araw ng tinatawag nilang Biyernes Santo diyan, na yung naghihirap sila, ginagayan lang Panginoong Kristo. Pero bawal sa Biblia yan, na ang Panginoong Kristo gayahin mo na sila ay nagdusa, sinisipa, nagpapasan-pasan ng krus, nagpapako sa krus. Bawal yan sa Bible, no? Ang Panginoong Kristo, hindi nyo mamagaya yan, mga kababayan. Hindi nyo kaya gayahin yan, no? Kung ang pagtitiis ng Panginoong Kristo, hindi nyo kaya gayahin yan. Yung may nakita nga ako dyan sa social media, sinipa lang siya, di ba? Kasi nagsakripisyo daw siya, inagaya niya ang Panginoong Kristo. O, sinipa siya ng isang kasama nila. Anong ginawa niya? Gumanti siya, no? So, ibig sabihin, ikaw tao ka, hindi mo kaya tiisin ang hirap ng Panginoong Kristo. Hindi mo kaya tiisin. Ang Panginoong Kristo, di ba, binugbog yun, pero hindi siya gumaganti. No? Hindi siya gumaganti. Kahit pinako sa krus, hindi siya talagang lumaban na dapat lumaban siya na para hindi siya mapako sa krus. Bakit? Naniwala siya, Sabi ng Panginoon Diyos, namamatay siya mismo nagsabi, namamatay ako. Ngunit sa ikatlong araw ako ay mabubuhay. Kaya doon sa naniwala sa ron sa sinasabi ng Panginoon Diyos, mismo siya sinabihan ng Panginoon Diyos na ganyan, no? Kaya siya ay namatay, Kasi kung sinasabi niyo na ang Panginoong Kristo na Diyos, hindi siya dapat namatay, di ba? Na sinasabi niyo ang Panginoong Kristo, sabi nila diyan, ang Panginoong Kristo daw ay Diyos nagkatawang tao. Hindi totoo 'yun. Talagang ang Panginoon Diyos hindi nagkatawang tao, espiritu talaga yung Panginoon Diyos. Ang Panginoon Diyos mismo ba nagsasabi na ako ay Diyos pa, nagkatawang tao? Nagsasabi ba sa doon? Wala. Hindi nakasulat sa Bible yan. Ngunit paniniwala lang ng mga tao yan, mga kababayan, no? Kasi ako may Bible ako, lagi ko nagbabasa ng Bible. Nasusulat talaga doon, no? Na ang Diyos ay espiritu, walang laman, walang buto. Nakasulat doon. Kasi lang kaiso lang itong ibang mga pastor natin, mga pare, no? Kasi yung mga pare kasi umaamin naman talaga yung mga pare, di ba? Mga kababayan, umaamin sila na sila ay hindi sila nagbabasa ng Biblia. No, kung ano lang lamang lumalabas sa bibig nila, tingnan mo pag sila ay nagmimisa. No? Kasi ako dati akong Katoliko, no? Dati akong Katoliko. Sumasama ako diyan. Naging assistant pa nga ako diyan ng sakristan, Yung sakristan, sumasama ako diyan, no? Naging alalay pa ako diyan sa simbahan. No? Ngunit siyempre, naghahanap tayo ng katotohanan. Yung katotohanan talaga, hindi sinasabi namulat ka diyang Katoliko, no? Halimbawa, yung bahay mo yung nasunog, ay hindi ka na aalis diyan dahil bahay mo yan, so magpakasunog ka na lang diyan, di ba? Hindi ganoon. Dapat hanapin mo talaga yung ng katotohanan, hindi yung kung ano ang kinagisnan mo diyan ka na lang. Maraming ganyan. Hindi, dito akong dito ako namulat sa Katoliko, dito na lang ako. Di ba? Kasi yan ang tinuturo ng lolo ko. Hindi, mali yun. Sundin mo yung nakasulat sa Bible. Ano pang dahilan ng ang Bible kung hindi mo naman gayahin? Nagbabasa ang Katoliko, nagbabasa din ng Bible.
Ngunit hindi nila binabasa yung tama doon, yung katunayan. Na sabi ng Panginoon Kristo, nakalagay doon, na pumasok kayo sa aking iglesia, sa akin, sumunod kayo sa akin. O ano ba ang sabi ng Panginoon Kristo? Sumunod kayo sa akin. Sino ang nagsalita diyan? Di ba Panginoon Kristo? O, sabi ng Panginoon, sumunod kayo sa akin, no? Pumasok kayo sa akin. O, di ba? Di sumunod naman ako, sabi ng iba, di sumunod naman ako sa Panginoon Kristo O, sumunod naman ako. Ang tanong, tunay ba yung sinusunod mong reliyon? Oh. Bakit sumasamba ka pa sa mga santo-santa, santo, mga larawan? Di ba yung nakasulat sa Bible na bawal sambahin ang larawan? No? Yung mga inanyuan, mga gawa ng tao. Sino nakasulat sa Bible yan? Hindi nyo lang ng isip nyo, hindi nyo lang binubuksan. No? So, pinapaliwanag ko lang yung mga kababayan, no? Hindi ako nagmamarunong sa Bible. Pinapaliwanag ko lang yan. Kung magsiyasat lang talaga kayo, buksan nyo lang yung isip nyo, talagang malalaman yung tama. Malalaman nyo. Kasi ako, Katoliko ako Katoliko ako. Diba? May ninong ako Kasi nga, pinanganak ako na mayroon akong, dinala ako sa, yung tinatawag nun, sa pare, no? Binuhusan ako ng tubig sa noo, no? Tinatawag lang bautismo, no? Binyag. Kasi ako mga kababayan, ako ay sabihin ko sa inyo, ako ay Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo ako kasi nalinawan ang isip ko, no? Sabi maraming nagsasabi diyan, bakit sabihin niyo kayo mga iglesia lamang maliligtas? Totoo naman talaga mga kababayan kasi ang nakasulat sa Bible doon, Iglesia ni Cristo no? So dapat doon tayo maniwala. Sana buksan yung mga isip nyo mga kababayan habang hindi pa huli, no? Habang hindi pa huli ang lahat. Kasi sabi diyan, pag ang langit ay naging kulay dugo na, 'di ba? Ang langit ay may ulap 'yan. Pero mga kababayan, 'yun ang sabi diyan sa sa mga hula, sa mga Bible. May nakasagad diyan sa Revelation, no? Na pag ang langit ay maging kulay dugo na, no? Hindi yung may ulap. May mga ulap diyan na kita mo kulay. Pagdating ng hapon naging kulay, akala nyo kulay dugo na. Hindi, yun kasi reflect ng araw yun. Kumbaga yung walang ulap, mga kababayan, makita nyo yung langit na walang ulap tapos naging kulay dugo. Yan, hudyat na ng araw ng paghuhukom o pagdating ng Panginoong Kristo na, no? Darating na yung Panginoong Kristo diyan. Kasi yan ang palatandaan na darating na ang Panginoong Kristo. No? Bakit sabihin nyo, bakit sinabi mo na darating? Kasi yan na nakasulat diyan sa nakasulat diyan sa may nabasa ako diyan sa Bible, no? Ng mga palatandaan. No, mga kababayan. Meron diyan. Basahin niyo lahat ng mga Bible, 'di ba? May nakalagay diyan sa mga Bible. Dami kasing version ng Bible, may bagong tipan, lumang tipan, no? May new version, no? Dami diyan mga nakasulat, mga Nel of Stat, no, mga dami yan sa mga Bible ng Katoliko, no? Marami diyan. Daming kasing Bible, daming version ng Bible, hindi lang isa. No? Maraming salin yan, no? Maraming salin. No? Na sinasabi ko. So yun lang, magsiyasat kayo mga kababayan, no? Wag tayong kung gusto niyo maligtas pagdating ng araw ng paghuhukom, kung gusto niyo maligtas, magsiyasat kayo, no? Hanapin niyo yung reliyon na talagang nasa Diyos talaga, no? Marami ako narinig din mga kababayan sa comment. Sabi nila, ayaw ko diyan sa iglesia, ayaw ko diyan sa iglesia ni Cristo. Bakit? Maraming bawal diyan. Bawal kumain ng dugo, bawal magbarkada, bawal maglasing, bawal mga bisyo diyan, daming bawal diyan. Kaya hindi masaya diyan sa iglesia ni Cristo, hindi daw masaya sa iglesia ni Cristo. Siyempre naghahanap kayo ng kaligtasan, talagang hanapin yung tunay. Hanapin nyo, talagang nandyan yun, bawal yun, no? So kung ayaw nyong kaligtasan, di nasa inyo yan mga kababayan, no? Sa akin ay
Ako ay nagpapaliwanag lamang dito na hanapin natin ang reliyon na nakakaligtas sa atin. Hindi lahat ng reliyon ililigtas. Hindi lahat ng reliyon ililigtas. Ang nakasulat sa Bible kasi isang reliyon lang, no? Ang ililigtas, no? Ang reliyon na isang ililigtas lang lamang, isa lang. So, sana magsiyasat kayo yung mananampalataya. Maraming mananampalataya mga kababayan, no? Maraming diyan, maka-Diyos, marami. Ngunit ay naniwala lamang sila doon sa kanilang reliyon na 'yon ang makaligtas sa kanila. Nasa inyo. Malaya kayo, no, magpasya sa inyong mga sarili. So sa akin, paliwanag ko lang 'yan, no, dahil ay ako 'yan ang paniniwala ko at 'yan ang nabasa ko sa Bible na talagang nakasulat naman talaga. Kahit makipagdebate pa kayo sa Bible, no? Makipagdebate pa kayo sa aming ministro, no? Marami na nakipagdebate sa iglesia, hindi nananalo. 'Di ba? Yung Katoliko nagdipagdebate diyan. Ang paliwanag nila ganito ganyan. Na ang simula daw ay ang Katoliko talagang original, no? Hindi original ang Katoliko. No, sa unang tipan, sa lumang tipan, ang original diyan Iglesia ni Cristo talaga. Kasi ang Katoliko, ang iglesia kasi noon sa unang siglo, nagtalikod 'yan dahil tumalikod 'yan dahil binuwag 'yan. Anong bumuwag diyan? 'Di ba binuwag ng Katolisismo 'yan? No? Lahat ng sumasamba sa Diyos, sumasamba sa ating Panginoon noon, sa Iglesia ni Cristo, mga Iglesia ni Cristo noon, pinapatay, no? Pinapatay ng mga Katolisismo. 'Di ba? Sa kasaysayan, nasa Bible 'yan. No? Nagtaksil 'yan. Yung Katoliko na 'yan, ang wala 'yan, gawaan ng tao 'yan. Ang nagtayo niyan tao lamang, hindi talagang original 'yan. Ang Panginoong Kristo, no? Iglesia ni Cristo. Unang panahon pa 'yan, unang siglo, ang nangangaral noon ang Panginoong Kristo, 'di ba? Kaya nga Iglesia ni Cristo kasi ang nangangaral noon Panginoong Kristo, di ba? Nakita niyo diyan sa sa video na 'yan, di ba? Nangangaral ang Panginoong Kristo noon. Oh. Katoliko ba 'yung pinapangaral niya? Ako po ay Katoliko. Oh. Sinabi ba naman ng Panginoong Kristo 'yon? Oh, di ba? Pangalan niya kaya nga Kristo no? Jesus Kasi siya si Kristo. Kaya ang iglesia, yun ang mga kaanib niya. Nagpamimbro sa kanya, tinatawag na iglesia. Kasi yung mga kapulungan. Ngayon, sino bang nangaral noon? Di ba? Ang Panginoong Kristo. Kaya tinatawag doon ay Iglesia ni Cristo. Hindi Iglesia Katolika. Walang nakasulat doon na Iglesia Katolika ang pinapangaral ng Panginoong Kristo. Kundi ang pinapangaral ng Panginoong Kristo, Iglesia ni Cristo. Kaya nangaral siya. Ang Panginoong Kristo nangangaral noon. Di ba? Common sense. Kahit common sense lang kayo mga kababayan. Katoliko ba yun anong sabi man ni Kristo? Ako ay Katoliko. Di ba? Hindi naman So yun lang mga kababayan, no? Hindi natin pagtalunan. Pasensya na kayo sa akin, no? Sa aking video na ito. So yun lang, maraming salamat.